5:05 p.m. January 24, Mabini XD Part 6. Afternoon edition series, Mabini Vlog. Okay guys, taas-taas pa mga oras. So, sige, mag-vlog ta karon guys. Magkaroon na human ng misa. So, nakabot isa ka oras ng misa karon. Wala ko lang expect. Pero kagahapon, same pa po dito sa simbahan sa San Pedro Cathedral. Isa ka oras kapin po ang misa kagahapon. Pero kagahapon ang misa diri mga 30 minutes kapin lang. Pero karon isa ka oras kapin ng misa. I don't know sa side sa San Pedro. wala ko kailan sa San Pedro. Wala ko kailan sa taga San Pedro Cathedral. Gusto ko mangutana pila ka minutes ang kuan misa basi maabot og isa ka oras no. Wala ko kailan nga pwede na ko ipangutana. So siguro okay lang naman. So guys, I'm very excited. Kita niyo na mga lights, something. Kana. Maulang diri sa kanang wala ko nakita nga lights na nga na pagdili fiesta or bago or kanang duol-duol ang fiesta. Never ko makita og magsiga ang suga. So sa karon murag dugay-dugay siguro siguro manirado ang taga Santo Niño nga Shrine Hills na simbahan. Kasi dugay-dugay siguro taas-taas pa ang tong oras karon. So I really love this place. I feel the nostalgia. So great. So okay, 4,000 plus total workers for today. January 10, 2024. All right. Okay, so guys, I'm telling you, no, na na ako'y na-discuss sa inyo kaganiha, dagan-dagan ko na-discuss. Nag-struggle ako as an artist, as a vlogger. More likely sa side sa kids paint artist. Nagka-struggle ako ng sobra-sobra. Pero I just wanna say to you, katong mga struggles, mga challenges, difficulties, something, negativities, ako tong isurrender tanan kay Jesus Christ. And sa tinuod lang, karon anhi ko diri Pero si Father, ang pari karon si Father Edgar Rodriguez. Oo. Pero kagahapon, I don't know si pangalan sa pari atong nagmisa diri kagahapon. Wala ko kabalo sa pangalan sa pari. Kay bag-uhay man gud nga pari pod. So by the way, si Father Edgar tong pinaka mo sabihin na lang natin murag dugay-dugay naman siguro sa Father Edgar diri wala ko kabalo pero murag kaysa una murag siya pagyapon ang naging pari po diri. But I love the moment, diba? So by the way, I can feel the love, I can feel the surrender. Sometimes, actually ako naramdaman karon is goodness, no? Happiness, di ba? Nawala ako ang kaguol, nawala ako ang worries, dili worried. Nahimo nag-worrieds. Nawala ako ang worriedness, guys. Katong mga dili po tanan na goals na ako surrender tungod nagka problema ako, di ba? Pero sa tinuod lang, I'm very happy nga I'm doing something. Ako na lang i-relax ang tanan. Relax lang self. Ayaw pagpalabi sa gibati self. Ayaw pagpalabi sa imuhang kung unsa tong imuhang pangarap. Tapos di pa jud ma-control. Kaya na something difficulties. For example, cellphone ako nadaan. Dili na siya pwede magamit og kids paint. Pero I have a final solution. Madala na siya format. Pero daan na to ng cellphone. 3 years kapin ako gamit. Wala ganin ako gi-format, no. So, sa ingato nga scenario, sa ingato nga realidad, very very hard na mag-format kog cellphone. 3 years kapin. Wala na ko gi-format sulod sa tulo ka tuig. It's very crazy. It's very crazy and it's very
unbelievable kung magkuan pa ko, mag-ingato pa ko, mag-uninstall pa ko. Pero siguro, pwede, posible naman. Pero, nga mag something problem. I can feel the pessimism tungod sa problems, blockage kaayo. Kaya kung dili blockage ako naramdaman, okay unta kaayo, di ba? Oh. So, sa kuha lang, i-chill-chill lang na ako ni. Kaya kabalo ko. Kaya kung wala ko kids paint, feeling na ako, nagsasayang ako ng oras. But I have no choice. Because this is what I should do. Okay. Nagsayang na akong oras karon. Wala kids paint kanay tabo. Pero okay lang. Basta ang gingon ako lang gisurrender ning something na hardship between passion and technical limitations. Passion versus limitation ng problema dere. Ug kung naatay matinding passion tapos sense of limitless instead na sense of limitation, sus kung limitless ang pinag-usapan, imagine kung ang plano sa kuang pagkabata dapat ang pagka-teenager life na ako for example, imagine magsettle ako sa bukid mag-isa in just 10 years, for example. Pag edad ako 10 years old up to 19 years old, kunwari wala ko na eskwela, kunwari sige ako kids paint, di ba? Kung imagine nimo, nagkulong ko sa bukid, nag-isolate ko sa bukid 10 years continuously. Ang gibuhat na ako, sige ako kids paint, di ba? In just 10 years, naka-imagine ko, pwede siya makaabot, pwede ko maka-create og 200 million na kids paint pictures. Di ba? Basta naalang ko'y cellphone na tarong. Pero sa akong pagkabata, walay nag-ingato sa kuha. Walay nag-ingon sa kuha nga, you have to do something in arts. Sa kids paint especially. Sa tinuod lang, karon last year, nagkaroon ako ng idea. What if nakulong ko sa bukid, nagpakulong or nag-isolate lang ko alone, or isolated very independently. Imagine 10 years if na ako sa bukid unta until March 11, 2018. Pag March 12, 2018, 19 years old na ko ana. Sorry. Ano yung pasabot ako? Imagine kung nagkulong ko sa bukid pag edad na ko 10 years old up to 19. So, muna teenager life. For example, or imagine something 10 to 19 years old, teenager, March 12, 2009 until March 11, 2019. Imagine. Pagka March 12, 2019, uli na ako sa downtown. For example, what if ingato ang may tabo sa kuha in the past? Diba? Sus, kung magpa-isolated ko sa bukid, okay raman sa kuha. Pero, ang problema sa kuha, actually, the limitation of life, so great. So massive. That's what I hate. Okay guys, dapat may part 7. Thank you for watching.